Ito pa rin yung sinabi niya. Ang sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa, ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na taglay ng kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. So sa lahat ng sinabi ng Diyos na ito, nangyari. Dahil bakit? Sa Genesis 17, verse 1, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa salita niya lang, nagkagayon ang lahat ng mga bagay na sinasabi. Ang sinabi sa 1:20, at sinabi ng Diyos, bukalan na sagana ang tubig na gumagalaw na kinapal, na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa, sa luwan na kalawakan ng himpapawid. At sinabi ng Diyos, bukalan ng lupa ng mga may buhay, ayon sa kanilang uri, hayop ng mga kinapal na umuusad, at mga galing sa lupa sa kanilang uri. Ito na. Nilalang ng Diyos ang tao. Ang sabi niya rito, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng kapangyarihan sa isda. Nilalang sila sa 1:26 ay lalaki at babae. Kahit yung ating pagkain para sa tao na to, binigyan ng Diyos. Yung pinakapagkain niya, nasa 1:30 po ng Genesis. Ang sabi po rito, at sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim, na sariwa, na pinakapagkain at nagkagayon. So, ang binigay sa atin ng Diyos na pagkain ay fresh. Dito sa tao na to. Naalala ko nang pumunta kami ng Batangas, ng kay Brother Jobert. Kumain po kami ng ng dahon ng oregano. Fresh from, dahon ng oregano, tsaka yung insulin plant. Sabi ni Brother Nico, kung kinakain daw ba yun? Sabi ko, yes po, kinakain yun. So, ang binigay sa ating pagkain ng Diyos ay fresh. Kaya matagal siguro yung buhay ng mga tao noon dahil ito yung sinusunod nila. Fresh yung pagkain. Utos yan ng Diyos. Ang sabi niya sa lahat ng sinabi ng Diyos, sabi niya sa 1:31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Napaka-buti. Kahit ito, perfecto. Yung una, nagkasala na sila. Bakit? Lumabas ito. Kaya sila nagkasala. Kaya tatalakayin natin ito. Bakit nagkaroon ng kasalanan ng tao? Kaya kasama siya sa 5 major subject. Lumabas si Satanas. Masalimuot itong paksa na to, pero naniniwala ako na gagabayan ako ng Diyos sa pagtuklas ng paksa na ito. So, tuloy tayo. Yan. Balikan natin yung sinabi sa Genesis 1 verse 1. Yung God na binabanggit po kasi doon ay Elohim. Plural form siya, na ibig sabihin marami yung Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang sabi niya sa Mark chapter 15, verse 35. Ang sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hindi niya sinabing Elohim. Nung bago mamatay ang ating Panginoon si Kristo, ang sabi niya dito, at ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Na kung liliwanagin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, dahil isa yung Diyos sa taas, hindi niya sinabing Elohim. Eloi lang. Kaya ang Diyos na ito na ating binabanggit, sinasabi sa Genesis 1, verse 1, yung God, in the beginning was created, God created the heaven and the earth. Sabi po rito, in the beginning, God created the heaven and the earth.
Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung Diyos na binabanggit dito ay Elohim ito. Ito yung tanong dito. Yung nagsulat ba nitong Genesis? Pakusa lang ba na pumasok sa isip niya? Na magsulat ako ng ng aklat. Gaya ng mga writer ngayon. Magsusulat ako ng mga aklat. Yung nagsulat ba ng Genesis, bakit siya nagkaroon ng ideya na may Diyos? Diyan magmumula yung tanong natin kanina, saan ang galing ng Diyos? Dahil dito, binigyan ng Diyos ng, pinakita ng Diyos ang anyo kay Moises. Pero bago yan, pasukin muna natin yung nakasulat dito sa Philippians 2:5. Patunayan natin na tatlo yung Diyos. God the Son. Yung nasa Philippians chapter 2 verse 5. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 5. Mga karon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring sa bagay panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So siya ay Diyos. Bagkos hinubad niya ito, alin yung pagka-Diyos, at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. Ang sabi sa John chapter 1, verse 1, ay ganito po. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Word, yung salita, niya, Diyos. Nagpasimula, siya ang Berbo. At ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Pagdating sa point niyan, kung tatalon tayo ng pagbasa, at nagkatawang tao ang Berbo. John 1:1. Yung Berbo dito, nagkatawang tao pagdating sa 1:14. Ang tanong, sino ba yung nagkatawang tao? Walang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo lang. So, siya ay God. So, sa paglala, kasama na siya rito. Yung Diyos na ito, kaya iluhin mo siya. Ito siya. Paano nalaman ni Moises? Kasi siya ang nagsulat, ang writer ng book of Genesis. Dahil pinakitaan nga po siya ng anyo doon sa mundo. Ang sabi po dito sa Hebreo 12. Hebreo 12 verse 21. Ang sabi ng Hebreo 12 verse 21 ay ganito po. At totoong makilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, ako'y totoong nasisindak at nanginginig. Ang sabi sa Acts 7:44, may nakita si Moises na anyo sa itaas. 7:44 ng Acts. Sumaating mga magulang sa ilang ng tabernakulo ng patuto ayon sa itinakda ng salita kay Moises na kaniyang gawin yaon alinsunod sa anyong nakita. Sa anyo kanya nakita? 7:44. Meron siyang anyo. Kaya na alam to na may inuhin. Sabi ni Moises. Kaya niya alam na may Diyos. So hindi lang basta-basta sinulat ni Moises ang book of Genesis. Yung 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, Leviticus. So ito siya. Sabi ni Moises, may Diyos. Kaya, naisulat niya yung 5 books of Moses at saka yung Genesis. At kaya alam niya na Elohim ito, na tatlo to. Ipinakita sa kanya yung anyo. Yan po. Pero wala pang nakakita sa mukha ng Diyos. Anyo lang yun. Anyo lang yun.